Maaari mo bang ibigay ang detalyadong pangyari sa hit and run incident, kasabang oras at lokasyon? Unang-una po, naglalakad po kami papuntang port. Nang bigla na lang po may humarurot na tricy at nabangga niya yung kaibigan ko. Sinubukan ko po siyang habulin, pero mabilis po talaga yung takbo eh. Mayroon bang anumang babala o aksyon mula sa driver bago nangyari ang insidente? Wala naman po. May nakakita ba o mayroon bang mga tao na nakasaksi sa insidenteng naganap? Meron po yung nakamotor. Hindi ko lang po sigurado kung nakita niya po lahat o yung buong pangyayari. Okay po. Maaari mo bang ilarawan ang sasakyan na kasangkot? Hindi po. Hindi po familiar sa akin yung tricy at saka yung suspect. First time ko po kasi sila nakita. May napansin ka bang mga partikular na bagay o bagay na nag-ugnay sa insidente, gaya ng detalye ng plaka? Sa pagkakaalam ko po, meron pong CCTV sa area na yon. JOY at saka 137. Yun po yung naalala kong plate number niya po. Okay po. Nagkaroon ka na ba ng anumang mga nakaraang enkwentro sa suspect? Yung nagdadrive po, hindi po gaano. Pero nakita ko po, may angkas siya. Medyo matangkad, payat, at saka maitim po na lalaki. Okay po. Mayroon ka pa bang gustong ibahagi tungkol sa insidente? Magsabi lang po kayo para mas mapadali ang ating paghahanap. Wala na po. Nasaan ka nung panahon ng insidente? Maaari kang magbigay ng alibay. Andun po ako sa bahay ng kaibigan ko dahil birthday ko na. Ikaw ba ang may-ari ng sasakyan na tumutugma sa description ng mga witnesses? Ay hindi po, wala po akong tricycle na ganyan, tsaka hindi po ako marunong mag-drive. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo. Mayroon bang dahilan para umalis sa ganong eksena o sakaling ma-encounter mo yung ganong insidente? Wala po. Kung hindi ikaw ang may-ari ng tricycle at hindi ikaw ang driver, maaari mo bang ipaliwanag kung ano yung nakita sa CCTV at bakit yung tricycle na ginamit sa insidente ay nasa kalapit bahay ninyo? Hindi po ako yun. At baka kaparehas lang po yung tricycle na nasa kapitbahay namin. Sabi mo nung panahon at oras ng insidente, nasa bahay ka ng kaibigan mo. Hindi ba yung kaibigan na tinutukoy mo ay siya rin yung kasama mo nung nangyari ang insidente? Ay hindi po. Nasa bahay daw po nila kami nag-iinom. Sigurado ka? Opo. Mayroon ding witnesses na nagsasabi na kayo yung nakita sa insidente yun. Maaari mo bang ipaliwanag? Baka namamalit mata lang po sila. Kasi po, hindi po talaga kami lumabas ng mga araw na yun. Alam mo ba ang pwedeng mangyari sa inyo kung patuloy mong itatanggi ang kasalanan na gawa mo at ng kaibigan mo? Wala naman po akong ginagawang masama. At paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo na wala akong kasalanan. Ganun ba? Alam mo ba kung ano ang RA 4136? Hindi po. Kung ganun, sasabihin ko sa'yo kung ano yon. Ang nakomit na crime sa insidente ay reckless driving at saka drunk driving, which is under ng RA 4136. So, meron siyang fines. Kung pinagsama mo yung dalawang yun, mas malaki ang magiging fine at pwede kang makulong ng mas matagal na panahon kung mapapatunayan kayong gumawa nun. Naintindihan mo ba ako? Opo. Ngayon, alam mo na kung ano RA 4136. Opo. So, hindi ka pa rin naamin. Hindi po. Natangi ka pa rin talaga. Sige, ganito na lang. Kung aamin kayo sa krimen na ginawa nyo, bababaan natin ng sintensya nyo. At yung fines ninyo, pabababain natin.
Ano? Wala po talaga akong kasalanan. Tigas ka. Sure ka? Ayaw mo nang mapababa yung sentensya mo. Binibigyan lang kita ng magandang deal. Sa amin na po. Parang awan niyo na po. Ayaw ko po makulong. Nakainom lang po talaga ako nung araw na yun. At hindi ko po sinasadya. Natakot lang po kasi ako kung hindi na po ako minto. Pero hindi ko po talaga sinasadya. May gusto ka pa bang sabihin? Wala na po.